Welcome sa Hey Anime Sensei. Siya si Haruyoshi. Sa nakaraan, ang ating bida ay ang pinakamalakas sa panahon niya. Ang buong pag-aakala nito ay walang mawawalang mahalagang tao sa kanya, at makakatagpo siya ng kasiyahan kung siya na ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Sa sobrang lakas nga nito ay ginawa niya lang na isang alagad si Kaido. Gumagamit ito ng invincible na mga papel na kaya niyang gawin na parang magic. Sa panahong ito ay nakuha ng ating bida ang kapangyarihan na kanyang hinahangad, at naubos din ito ang mga malalakas na demons kaya nabansagan siyang pinakamalakas sa panahong ito. Ngunit isang gabi ay makikita na nasusunog ang kanyang tinitirhan at makikita ang ating bida na nakaupo sa nasusunog nitong bahay. Ang mga students umano nito ay kinuha at ginawang hostage at naging kalaban siya ng Imperial Court. Lahat umano na ito ay nang dahil sa walang pigil nitong pagnanasa sa kapangyarihan kaya nawala ang lahat sa kanya. Nakita siya ng kanyang student na umiiyak habang iniisip niya na hindi niya ito kasalanan kundi madumi lang umano maglaro ang court. Bago siya mamatay ay sinabi nito na mas pagbubutihin niya pa sa susunod at magsisimula siya ulit. At sa puntong ito ay hindi na umano siya mabibigo at palihim nitong ginamit ang kanyang teknik para siya ay mabuhay muli. Sa bagong mundo na ito ay sinusuri ng lalaki gamit ang isang magic circle si Seika, na ang na-reincarnate nating bida kung mayroon itong affinity sa fire, water, earth at wind. Ngunit pagkatapos nito ay tumawa ang isang bata dahil wala man ni isang lumiwanag na elemental stones. Napag-alaman nila na walang mana si Seika na importante sa mundong ito, at sinabi ng isang bata na isa itong kahihiyan. Ang ating bida ay napunta sa isang mundo na kung saan ay nag-e-exist ang magic at ang mga monsters ay kalaban ng tao. Napunta ang ating bida sa Lamprogues family at ang pamilyang ito ay mahusay na magic scholar sa Aldwhite Empire. Tingin ng tao na si Seika ay ang pangatlong anak ni Blaze Lamprogues ngunit ang totoo ay anak ito ng nakakabatang kapatid niya na si Gilbert. Si Seika ay taong walang nakita ang mana kaya pinagtawanan ito ng akala niyang mga kapatid niya. Bagamat wala mang mana ang katawan ni Seika ay masaya pa rin ito dahil ang katawan nito ay hinog na hinog sa curse energy. Isang araw sa labas ng kanilang mansyon ay kumuha ng mga dahon si Seika at ginamit ang teknik na naalaala niya. Biglang gumalaw ang mga dahon at ginawa niyang daga ang ibang dahon habang ang iba naman ay ginawa niyang ibon. Pagkatapos ay dumating ang kapatid nito na si Gray at binubuli siya. Sinabi ni Seika na tigilan niya ito ngunit hindi pa rin ito huminto, na akma pang susuntokin si Seika nang utusan ni Seika ang mga ibon kaya bigla itong dumating at pinagtutuka si Gray. Umiyak si Gray habang pinagtutuka ito ng uwak at nang dumating naman ang isa nilang kapatid na si Luffy ay tinaboy nito ang mga uwak, kaya pinaalis na din ito ni Seika. Nagtaka si Luffy kung bakit ginawa iyon ng mga uwak kay Gray samantalang si Seika ay hindi man lang ginalaw ng mga uwak na ito, at pagkatapos nito ay umalis na si Luffy bit-bit ang sugatang si Gray. Nang maging 7 years old na si Seika ay wala mang nangyayaring selebrasyon. Kaya gulat na gulat ang mga katulong nito sa mansyon dahil siya ang nagdadala ng pagkain nito. Pero naiintindihan naman ito ni Seika dahil alam niya naman na isa siyang illegitimate child. Sa pang-7 taon ng ating bida sa mundong ito ay marami na siyang nalaman. Nalaman niya na ang bansang ito ay napakalawak at may pagkakahawig sa west sa nakaraang buhay niya. Gumagawa si Seika ng maraming hugis tao na papel para sa kanyang teknik, na kanyang ginamit din sa nakaraang buhay nang may kumatok sa kwarto nito at ito ang kanilang katulong na si Effa. Binigay nito ang damit na nakita niya sa may damuhan at nag-assume si Seika na isa na naman itong sa mga pakana ni Gray. Habang nag-uusap ang dalawa ay dumating naman si Gray at sumisigaw na kung bakit hindi umano nagtatrabaho si Effa. At humingi naman agad ng tawad ang bata dahil dito. Habang nag-uusap sila ni Gray ay dumating ang tatay nito na si Blaze kasama si Luffy, dahil papanoorin umano nito ang magic ni Gray at sinabi na sumunod ito sa kanila. Nagtanong si Seika na kung pwede itong sumama sa kanila at nakasama naman ito sa kanilang pagsasanay. Nauna nang nag-cast ng magic si Luffy na tinawag niyang Wind Edge na tumama sa bato na ikinasira nito ng bahagya. Pinuri naman ng kanilang ama ang magic na ito ni Luffy at sumunod naman ay si Gray. Sumunod na nag-cast ng magic si Gray at tinawag niya itong Fireball. Hindi man nawasak ang bato ay pinuri pa rin ito ni Blaze. Pagtapos nito ay nagsalita si Gray na may kasamang pang-asar kay Seika na subukan niya din umano ang ginawa nila. Nagulat sila nang sinabi ni Seika na susubukan niya at naghanda na nga ito para sa gagawin niya. Nag-isip lang si Seika ng gusto niyang gawin at may sinabi itong mga incantation. Tinawag niya ang teknik na ito bilang Soul Flame Art. Pinakawalan na ni Seika ang kanyang teknik na ikinagulat ng tatlo dahil nakagamit si Seika ng magic at nawasak pa ang target na mga bato.
Namangha din sila sa kanilang nakita na isang blow na fireball ang ginamit nito, at wala umanong ginamit na incantation si Seika pero bakit ganoon umano ito kalakas? Nagpaliwanag naman si Blaze na may mga kaso talaga na ang mga ipinanganak na tao na walang mana na gumagamit ng magic. Dagdag pa nito na nagbabago ang kulay ng apoy depende sa quality ng mana na ginamit. Pagkatapos nito ay nagsalita si Seika na gusto nitong matuto ng mahika ngunit hindi ito pinayagan ni Blaze, dahil wala pa umanong mga kaso na nagiging isang talented na magician ang taong walang mana. Sinabi naman ni Blaze na bibigyan niya si Seika ng tutor ngayong taon katulad ng pagbigay niya ng tutor sa mga kapatid niya. Ilang araw ang lumipas ay nagkaroon na ng tutor si Seika habang ang mga kapatid naman nito ay nag-e-ensayo, ngunit hindi nila alam ay pinapanood sila ni Seika gamit ang kanyang teknik, at habang nag-aaral ito ay may natututunan din itong magic na nakuha niya sa pag-spy sa training ng mga kapatid niya. Dumaan ang mga buwan ng maging 11 years old na si Seika nang sinubukan nitong gumawa ng teknik para tawagin ang kanyang tapat na spirit. Nagkaroon si Seika ng mga spirit hindi dahil sa may magic ito kundi sa nakaraang buhay nito ang mga nakulong niyang mga demons, ay pwede niya ring tawagin at gamitin sa mga labanan. Sa kanyang pagkulong sa mga ito ay napupunta ito sa isang void. Sinubukan na ng ating bida ang ginawa niyang teknik para tawagin ang tapat na spirit nito na magmula sa nakaraang buhay niya. Inuna na niya munang tinawag ang pinakamabait niyang spirit, at nagsimula na nga itong sambitin ang mga orasyon niya at pagkatapos ng orasyon may lumabas na isang imahe ng fox, bago nagbukas ang pinto na may nakatayong tulog na babae. Nang dumilat ito ay niyakap kaagad nito ang kanyang master na si Harushoshi kasi ang buong akala nito ay hindi na sila magkikita pa. Nagtaka si Seika dahil sa nakaraang buhay nito si Yuki ay isang matandang babae. Tinanong ni Seika kung bakit naging bata si Yuki na tumugon ito na hindi din siya sigurado. At marahil ay nakadepende ito sa curse energy ng kanyang master. Nang sinabi ni Seika na ayaw niyang makita si Yuki ng iba ay bigla itong nagpalit ng anyo sa isang maliit na fox, dahil ayaw umano nitong magtago sa void kaya magtatago na lamang umano siya ng ganito. Sinabi din ng ating bida na hindi na siya si Haruyoshi kundi siya na si Seika ngayon, at pinuri din niya si Yuki dahil nalaman nito na ang batang kaharap nito ay ang kanyang master. Sa isang pagtatagpo ay nagalit si Gray dahil natapunan nito ng tubig na ikinagalit nito. Humingi naman kaagad ng pasensya si Ifa ngunit parang wala lang ito sa kanya at sinabi na ang kanyang ama ay sobrang mabait. Nakita nga ito ni Seika at palihim na pinapanood ang mga kaganapan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil may masama itong balak sa batang babae at sinabi ni Gray na pumunta si Effa sa kanyang kwarto. Nang marinig ito ni Seika ay agad itong lumabas at lumapit sa dalawa at sinabihan nito si Gray na bilisan ang pag-lecture nito kay Effa, dahil may kailangan umano ito sa kanya. Dahil dito nagalit si Gray at sinuntok si Seika ngunit sinalo niya lang ang suntok nito nang walang kahirap-hirap. Nang mapahiya ay umalis na lang ang bully na si Gray at tinakat pa si Seika na tatandaan umano nito ang araw na ito. Dinala ni Effa si Seika sa labas at ipinakita ang isang sugatang rabbit. Nag-assume ang batang babae na inatake umano ito ng uwak o kwago. Tinanong ni Effa si Seika kung maliligtas pa ba ang kawawang rabbit na sinagot naman ito ng ating bida na hindi siya sigurado pero susubukan niya. Humiling si Seika na tumalikod muna si Effa dahil hindi umano ito makakapag-focus kung nakatingin ito. Tumalikod naman kaagad ang babae at pagkatapos ay kumuha na ng balahibo nito si Seika at nilagay sa kanyang hugis tao na papel. Pagkatapos nito ay nagsagawa ulit ng orasyon si Seika tulad ng parati niyang ginagawa at ilang sandali lamang ay umepekto na ang ginawa nito. At biglang natuyo ang kanyang papel at nagising na ang rabbit. Namangha si Effa dahil napagaling nito ang rabbit at bigla itong tumakbo palayo. Tinanong ng batang babae kung gumagamit si Seika ng healing magic at sinagot naman ito ni Seika na siguro. Namangha pa ang babae at sinabing wala siyang mana pero nakakagamit siya ng magic na katulad sa mga kapatid nito. Tumugon naman si Seika na special din daw si Effa dahil nakakakita umano ito ng mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Patawang tinanggihan ito ni Effa ngunit sinabi ni Seika na nakita niya ito na sinusundan ng kaluluwa ng hayop, gamit ang kanyang mata ng maraming beses. Pagkatapos nito ay sinabi na nito ang totoo niyang nakikita kay Seika. Ang mga spirits umano ang dahilan kaya ang mga nawawalang gamit ay natatagpuan ulit. Dumadagsa umano ang mga spirits sa mana pero sinabi nito na kakaiba umano si Seika, dahil sa umaaligid ito sa kanyang mga gamit na hindi normal. Pero pagdating umano kay Seika ay lumalayo umano sa kanya ang mga spirits kaya napaisip din si Seika kung bakit. Pagtapos nito ay tinanong ni Seika kung nauutusan niya ba ang mga spirits, na sinagot naman ito ng babae na nagawa niya ito minsan at pagkatapos niyang sigawan ito ay lumayo umano ang mga ito.
Pagkarinig nito ay namangha ang ating bida at sinabi na ang pag-utos nito sa mga spirits ay isa ng napakalaking bagay. Palihim na nagcast si Seika ng soul flame at nagkaroon bigla ng apoy na ikinagulat ni Eva. Sinabi ni Seika na subukan niya itong apulahin katulad ng pag-utos nito sa mga wind spirit. Sinubukan itong apulahin ng babae ngunit walang nangyari at nang sumigaw ito ay biglang nawala ang apoy na ikinasaya ni Seika. Dahil nagawa ito ng batang babae kahit hindi pa gaano kalakas ang magic nito ay sinabi pa rin ito na mayroon itong talent. Dahil dito ay sinabi ni Seika na mula ngayon ay sabay na silang mag-ensayo na ikinatuwa naman ng batang babae. Dumaan ang mga araw na tanging ensayo lang ang ginawa ng dalawa at sa paglipas ng mga araw ay lumalakas din si Eva. Dumating din ang araw na naging 12 taong gulang na si Seika. Pero kahit na birthday nito ay wala pa ring magarbong handa para sa kaarawan niya na hindi katulad sa mga kapatid nito. Habang naglalakad ay nakasalubong niya ang dalawang kapatid nito at sinabi ni Gray na sasanayin umano nila si Seika. Nang tinanong ni Seika kung ano ang okasyon ay sinabi ni Gray na ang bastardong anak umano katulad ni Seika, ay hindi kayang magpatakbo ng pamilya at dahil wala itong mana ay hindi rin umano ito makakapanaliksik ng mahika. Ang huling options na lang umano na natitira kay Seika ay mag-enlist ito sa army. Sinabi naman ni Luft na dahil may natutunan silang swordplay sa isang knight captain, at sa palagay nila ay pwede nila itong ituro sa kanilang nakakabatang kapatid. Bigla namang dumating ang mga katulong na bakas sa mukha na may dalang hindi magandang balita. May isang malaking halimaw umano na biglang namataan sa bayan. Dagdag pa ng mga ito ay pinuntahan na umano ito ng tatay nila at tinaboy gamit ang fire magic, at tumakbo ito sa kagubatan. Kung sa bundok umano ito tumakbo ay malaki ang tsansa na papunta ito sa kinaroroonan nila. Ilang sandali lamang ay nakaramdam sila na parang may nawasak. Nang buksan nila ang bintana ay nagtutumbahan ang mga puno at lumabas ang isang monster na kulay pula. Tinawag ito ni Luft na isang matandang salamander. Bigla namang tumakbo si Gray sa takot at inutusan ni Luft na isara ang mga bintana. Mabilis naman na tumakbo si Seika papunta sa labas dahil naalala niya na sa labas si Eva at ang isang katulong. Biglang lumabas ang malaking salamander sa harap nila Eva na dahilan para hindi ito makakilos sa sobrang takot. Tiningnan ng salamander si Eva at napaatras ito habang nanginginig sa takot. Nagmamadaling tumakbo si Seika papunta sa kinaroroonan nila Eva, at nang makita niyang naghahanda na ang salamander para kainin sila ay inilabas na nito ang kanyang hugis taong papel na hindi nakikita. Kakainin na sana ang dalawa nang biglang nagcast ng fire magic si Eva nang hindi niya namamalayan. Kaya't napasigaw ang monster dahil sa sakit. Nakita ni Seika ang lahat ng nangyari at kinuha ni Seika ang atensyon ng salamander para makaalis sila Eva at pinasunod nito sa kanya ang halimaw. Napunta sa ere si Seika na parabang lumilipad na nakasunod ang salamander. Kaya't nag-alala sila Luft at ang mga katulong na nakakita sa pangyayari. Habang sa ere ay nagcast si Seika ng magic nito na tinawag niyang Toxic Soul Flame na tumama mismo sa nguso, at dahil dito ay natumba at di kalaunan ay namatay ang halimaw. Hindi makapaniwala ang lahat dahil natalo ni Seika ang malaking halimaw na kinakatakutan nila sa isang tira lang. Ang nakaraan sa The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World, ay natalo ni Seika ang matandang salamander sa isang tira lang. Sa ating pagpapatuloy ay nakita din pala ni Blaze kung paano napabagsak ng ating bida ang monster. At dahil nga dito ay nagkaroon ng isang magarbong dinner ang pamilya. Nagsalita si Blaze na ang pagtalo sa isang delikadong halimaw ay mahihirapan kahit ang magaling na adventurer. Habang pinupuri ang ating bida dahil sa nagawa nito ay itong si Gray naman ay hindi masaya sa mga nangyayari. Nagsalita pa si Blaze na napahanga umano ito dahil alam ni Seika ang kahinaan ng matandang salamander ay apoy. Sumagot naman si Seika na nabasa niya umano sa libro at narinig din umano nito na tinaboy ni Blaze ang halimaw gamit ang fire magic. Bukod sa magarbong dinner ay bibigyan din ni Blaze ng reward si Seika. Kaya nag-request ang ating bida na payagan siyang mag-enroll sa Rodnia Academy of Magic. Dahil umano ay parati itong nag-e-ensayo ng kanyang magic, at bilang parte ng Lamprogue family ay gusto nito na ang kanyang skills ay may bahagi sa Empire. Dahil dito ay naalala ni Blaze na masigasig si Seika na matuto ng magic, kaya pinayagan niya itong mag-enroll sa isang prestihiyosong magic academy. Pero nagbigay ito ng babala na bilang isang anak ng isang noble ay hindi ito excuse para makaligtas siya sa entrance exam. Kailangan niya umanong makapasa ayon sa kakayahan nito. Pagkatapos ng request na mag-enroll sa Magic Academy ay nag-request pa ulit si Seika ng isa pa, at ito ay kung papayagan umano nito si Eva na pumasok din sa academy bilang kanyang attendant. Nagsalita si Blaze na baka wala umanong kakayahan sa magic si Eva, at dahil dito ay ipinakita ni Seika na mali ang naiisip nito.
Para makapasok din si Effa sa Magic Academy ay tinuruan ni Seika si Effa na sumigaw ng Flame Note, habang magpapakawala ito ng Spirit Flames ng marami hanggat maari. Sinunod naman ng babae ang sinabi ni Seika at ikinagulat ng mga nakasaksi ang ginawang ito ni Effa, at sinabi pa na isang intermediate magic ang ginawa nito. Dahil sa nasaksihan ni Blaze ay pumayag ito na pumasok si Effa sa Magic Academy na inalmahan naman ni Gray, at sinabing ang pamilyang Lamprogues ay hindi kailanman naglagay ng dalawang magkakapatid sa isang parehong landas mula pa noon. Galit na galit ito at sinabi pa na hindi karapat-dapat na sirain ang tradisyon dahil sa kanila. Sumagot naman si Blaze na wala itong balak sirain ang tradisyon, kaya sasali umano si Gray sa Imperial Army dahil magaling umano ito sa espada at malakas pa. Pagkatapos nito ay inaya ni Gray sa isang duel si Seika at kung matalo umano nito si Seika ay aalis na ito. Pumayag naman si Blaze sa duel na ito at sinabing kinabukasan ng umaga gaganapin ang sagupaan at bawal umano gumamit ng intermediate magic. Hindi na nakapag-antay si Gray kinagabihan at gusto na nito ng duel na walang rules. Ang matalo umano ngayon ay sasabihin sa tatay nila kinabukasan na aatras na sa duelo. Nag-cast na si Gray ng tinatawag niyang Flame Note at nagyabang pa ito na ang ginamit na magic umano ni Effa ay nagagamit niya ng walang incantation. Habang nasusunog si Seika sa Flame Note nito ay nagsalita ang ating bida na palakasin pa umano nito ang magic niya. Nang nakitang walang nangyari kay Seika ay nag-cast naman ito ng wind magic na tinawag niyang Wind Lance, at nagulat ito nang sinalaglang ito ni Seika gamit ang kanyang barrier. Tinira pa nito si Seika ng paulit-ulit ngunit walang nangyari. Nang si Seika naman ang nagsalita ay hindi nito pinagalaw si Gray. Naramdaman ni Gray ang sakit ng binali ni Seika ang kamay ng hugis taong papel. Nang sumuko na si Gray ay binalik na nito ang nasirang kamay ng kanyang paper doll at pagkatapos nito ay nawalan na ng malay si Gray. Ang paglabas ng matandang salamander ay hindi pala nagkataon lang, kundi plinano ito ni Seika at para mapalabas ang monster na ito ay tinawag ng ating bida ang pangalawang tagasunod nito na si Nayudo. Para hindi ito makita ng mga tao ay nilagyan ito ni Seika ng barrier. Dumating na ang araw para umalis sila Seika at Effa papunta sa Magic Academy. Nagpaalam na ang dalawa kay Luft at habang nasa biyahe ay binigyan ni Seika ng isang kwintas si Effa na gawa sa Mana Stones, para makatulong sa paggamit nito ng magic na ikinasaya naman ng babae. Naisip ni Blaze na nakarating na sila Seika sa Magic Academy, at naalala nito na 12 taon na pala nang dumating si Seika sa kanila na binigay ng isang di kilalang babae isang gabi na umuulan. Anak umano ito ng nakakabatang kapatid niya na si Gilbert, at ito daw ay kakaiba dahil pinahalagahan nito ang kalayaan kaysa sa pagiging maharlika nito. Sinabi nito kay Blaze na gusto nitong makita ang mundo at pagkatapos umano nitong makagraduate ay naging isa itong adventurer. Nawala umano ang lahat ng komunikasyon nang makarating ito sa Infernal Lands. Nagsimulang mag-assume si Blaze na ipinanganak si Seika mula sa union sa pagitan ni Gilbert at ng demonyo, kasi ang itim na buhok na may itim na mga mata ay bihira umano sa bansang ito. At nagsimula umanong gumamit ng magic si Seika sa edad na 1-year-old lamang. Dagdag pa ni Blaze ay maaari umanong maging isang totoong hero or maging isang panginoon ng kasamaan si Seika depende umano sa kapaligiran. Kaya't umaasa si Blaze na ang Academy ay isang magandang lugar pa rin katulad ng sinabi noon ng nakakabatang kapatid nito na si Gilbert. Nang dumating sila Seika sa Academy ay may naramdaman itong kakaibang pagtitipon ng enerhiya. Inisip na lang ni Seika na ang city ay nag-aaral ng magic kaya expected na umano na makakaramdam siya ng mga ganito. Nagsimula na ang registration kaya tinawag na ang magsasagawa ng pagsusulit. Una nang sinukat ang mana ni Effa para malaman kung saan nga ba napapabilang ang magic nito. Lumiwanag ang bowl ang kristal at nalaman ng babae na meron itong affinity sa wind at fire magic ngunit ito ay mahina pa umano. Sumunod naman na sinukat ang mana ng ating bida at nagtaka ang babae kung bakit hindi umiilaw ang kristal, kaya pinaulit niya si Seika at nag-assume ito na baka meron itong light or dark affinity, kasi ang bowl ang kristal na ito umano ay nagre-respond lamang sa 4 elements na fire, water, wind at earth. Nagpaliwanag naman si Seika na wala umano talaga siyang mana. Nang marinig ito ng ibang kukuha ng pagsusulit ay nag-assume ang mga ito, nang dahil tinutulungan umano siyang makapasok ng pamilya niya kahit wala siyang mana. Kaya sinabi ng mga ito na madumi umano ang mga nobles at pumunta lang umano si Seika para ipakita ang slave nito. Ilang sandali lamang ay dumating din si Amo na isang commoner katulad ni Effa. Nang nilagay nito ang kamay sa may bowl ang kristal ay agad lumiwanag ito ng pagkalakas na ikinabigla ng examiner, dahil kaya niya umanong gamitin ang 4 na elements.
Namangha ang mga nakarinig nito dahil may isang taong may affinity sa 4 na elements kaya't napaisip ang mga ito, kung isa ba talaga itong commoner. Sumunod ay ang practical exam. Nauna nang nagpakita ng magic ang mga naunang students at karamihan dito ay tanging isang element lang ng magic ang ginamit. Pagkatapos ay si Effa naman ang sumunod. Sinambit lang nito ang flame note at pinakawalan na nito ang kanyang magic. Ikinagulat ng lahat ang kanilang nasaksihan dahil isa umanong intermediate magic ang ginamit ni Effa ngunit walang incantation. Nagsalita ang examiner na isa umanong fire element resistant ang target ngunit nalusaw pa rin ito sa lakas ng fire magic ni Effa. Nagulat pa ang lahat nang may susubukan pang isang magic si Effa at ito ay ang wind magic. Pinakita na ni Effa ang wind magic nito. Nagulat ulit ang lahat ng nakakita kasama si Seika dahil gumamit na naman si Effa ng intermediate magic na walang incantation, at masaya si Seika sa kanyang nasaksihan. Sumunod na nagpakita ng lakas ay si Seika. Bumulong ang mga kasama nito na wala umano itong mana ngunit bakit pa daw nito susubukan. Pinalabas na ni Seika ang blue flames nito na ikinagulat ng mga kasamahan niya. Pagkatapos ay nagtaka ang examiner na hindi umano namamatay ang apoy. Sumunod na sinubukan ni Seika ang earth magic. Ikinagulat ng lahat ng gawing pyrite crystal ni Seika ang gawa sa granite na target. Napatanong na lang ang lalaking examiner nito kung ano ang ginawa ni Seika. Sumunod na sinubukan ng ating bida ang water magic. Nang mag-cast ito ng water magic ay biglang naging yelo ng tamaan ang target. Hindi na naman makapaniwala ang mga kasamahan at ang examiner sa kanilang nakita. Tinanong ni Effa si Seika kung hindi na nito susubukan ang ibang elements, na sinagot kaagad ito ng ating bida na hindi nito naiisip na magagawa niya pa, at sa isip ni Seika ay hindi kasali sa kanyang 5 elements ang wind magic, at hindi niya rin umano alam kung paano gumagana ang light at dark magic. Pagkatapos ng pagsusulit ay nakatulala na lang ng tinitingnan ng examiner ang mga nangyari sa mga target, nang may dumating na babae at kinamusta ang mga kumuha ng pagsusulit ngayong taon. Hindi makapaniwala ang examiner nang sabihin ng babae na walang mana si Seika, at ang attendant umano nito na si Effa ay halos hindi umano marunong gumamit ng mahika pagkatapos ng kanyang mga nakita. Pero wala na umanong makakagulat sa kanya dahil ngayong taon ay mayroon pa umanong mas kahanga-hanga sa dalawa. May isang babae pa umano na kayang gamitin ang lahat ng elements nang walang kahirap-hirap. At nagsalita naman ang babae na malamang si Umo umano ang kauna-unahang examinee sa academy. Ang nakasira ng record na sinira ang lahat ng elemental targets at posible umanong siyang maging isang hero. At dumating na ang araw para malaman kung sino ang nakapasa o hindi. Nakita agad ni Seika na pangatlo siya sa nakapasa at ang pangalawa naman ay si Effa, habang ang nakakuha naman ng first placed ay si Amo. Makalipas ang ilang araw nang malaman ang resulta ng exam ay dumating naman ang acceptance letter kila Seika, at pwede na silang mag-enroll sa academy. Nang magpunta sila Seika sa entrance ceremony ay may naramdaman nitong kakaiba. Tinanong nito kay Effa kung mayroong spirits sa lugar. Nagulat si Effa nang sinabi nitong maraming mga dark spirits sa lugar at nang puntahan nila Seika ay may nakita silang isang magic circle. May masama ng kutob si Seika ngunit sinabi na lang nito na malamang ito ay gawa umano ng academy at wag na lang daw nilang galawin. Pagkatapos nito ay nagpakawala si Seika ng kanyang paper doll technique para mabantayan ang lugar. Habang nagbibigay si Amo ng commencement speech ay naramdaman ni Seika na may paparating na mga devils, at puwersahang pumasok ito kaya nagpanik ang mga students. Napansin ni Seika na may hinahanap ang mga demonyo. Sinubukan ng mga students na labanan ito gamit ang magic ngunit wala man lang damage ito sa mga devils. Tutulong na sana ang ating bida nang biglang dumating si Amo para hiwain ang kamay ng demonyo. May napansin si Seika sa mga demonyo dahil ang pag-atake umano nito ay sobrang bagal, kaya naisip nito na baka isang diversion lang ito o kaya isang scouting party. Nang ginamit ni Seika ang kanyang teknik na ginawa niyang spy sa lugar ay nakita niya ang demonyong nagkokontrol sa mahihinang demonyo. Sinabihan muna nito si Effa na kapag nasa panganib ito ay gamitin lang nito ang kanyang magic para tumakas, at bigla na itong nawala at pinuntahan ang demonyo. Nagulat ang demonyo nang may marinig itong kumakanta. At lumabas si Seika mula sa kawalan para komprontahin ang demonyo. Tinanong ng demonyo kung ano ang ginagawa ng batang tao sa kinaroroonan nito, at sinabing isang tanga si Seika dahil pinuntahan ito ni Seika ng mag-isa. Sumagot naman si Seika na gusto niya lang maglaro dahil kakalawangin umano ito kapag hindi niya ito ginawa. Pagkatapos nito ay nagtawag ang demonyo ng kanyang mga alagad at sinugod si Seika ngunit tinalo lang ito ng ating bida, at ang huling devil ay pinapunta niya lang sa void. Nagulat ang demonyo nang makitang gumamit ng teleportation magic si Seika at sinabing meron itong skill,
kaya sinabi nito na siya na lang umano ang haharap kay Seika. Pinalabas na nito ang kanyang mga armas at nagpakilala ito kay Seika at sinabing siya ay isang metal devil na kayang mag-utos sa flame at earth. Nagulat si Seika nang sinubukan nitong itapon ang kanyang teknik sa demonyo dahil nakikita nito ang kanyang invincible na paper dolls. Nasundan pa ito ng mga pag-atake ngunit ang lahat ng ito ay binaliwala lang ng demonyong si Gal. Pagkatapos ay inatake nito si Seika at nagulat si Seika dahil tinleport nito ang kanyang armas para tamaan ang ating bida. Nagsalita ulit ito na ang Dark Element Teleportation Magic ay bahagi umano ng pagkatao nito. Umatake ulit ang demonyo at inabot ang kanang kamay ni Seika. Nalaman ni Seika na kaya pala nakapikit ito dahil nakatingin ito sa mga alagad nitong demonyo. Bilang pasasalamat umano sa ipinakitang kakaibang teleportation magic ni Seika ay sinabi nito ang kanyang hinahanap at ito ay ang hero. Nakita umano nito ang hero sa pagkatao ng isang babae na si Amo na nagtataglay ng pambihirang lakas. Akala ng demonyo ay napatay na nito si Seika ngunit may narinig ulit itong kumakanta. Paglingon nito ay nagulat ito dahil nakatayo pa si Seika na walang kagalos-galos sa katawan. Bigla nitong inatake si Seika at nagtaka ito dahil nang tinamaan ito ng kanyang blade ay bigla itong naglaho na parang bula. Sinabi ng demonyo na papatayin niya na lang umano si Seika hanggang sa manatili itong patay, kasama ang hero bago umano ito maging pinakamalakas. Nagsalita naman si Seika na hindi ang isang malakas na tao lang ang nagpapagalaw sa mundo, kundi ang lakas ay binubuo umano ng maraming tao at hindi rin sapat ang husay ng isang tao para take over ang mundo. Aroganteng nagsalita ang demonyo na hindi umano alam ni Seika ang totoong lakas. Kaya't sinabi ng ating bida na dati siyang pinakamalakas sa buong mundo kung alam mo lang, at sinabing isang kalokohan ang pinagsasabi ni Seika. Nagulat ang demonyo nang mag-cast si Seika ng water magic at sinabing paano umano ito nagkaroon ng napakaraming mana. Nakatakas pa rin ang demonyo dahil gumamit ito ng teleportation magic, at nang makaiwas sa atake ng devil ay tinawag ni Seika ang Thunder Beast nito at nakaiwas pa rin ang demonyo. Akala nito ay nadali na nito ang ating bida ngunit ito ay isang patibong lang pala. Akala ng demonyo ay mauubusan na ng paper doll si Seika ngunit nagulat ito nang pakitaan ng napakaraming paper dolls. At pagkatapos nito ay tinawag ni Seika ang kanyang alagad na mula pa sa Wano na si Kaido na ikinagulat ng demonyo. Maging ang Devil King umano ay walang ganitong dragon. Inatake na ni Kaido ang demonyo at kinain lang ito ng buong buo ang malakas na demonyo. Biglang hindi sumunod si Kaido sa master niya dahil babalik na daw ito sa Wano kaya't hinabol ito ni Seika at pinabalik sa Void. Nagrebelde umano ito dahil ang katawan ng kanyang master ay mahina pa kahit na biniyayaan siya ng curse energy. Pagbalik ni Seika sa loob ay nakita niyang inubos lahat ni Amo ang mga mahihinang devils, at napansin nito na kahit natulungan sila ni Amo ay kakaladkarin ka pa rin ng mga taong nakapaligid sayo at dudurugin ka sa huli, na natutunan niya kapalit ang sarili nitong buhay sa nakaraan. Kailangan umano ni Seika ng taong magiging pinakamalakas sa mata ng tao kapalit niya, para mamuhay umano ang ating bida ng may pagka-arrogant gaya umano ng mga opisyal sa Imperial Court noong nakaraang buhay niya. Kung mananatili umano ito sa likod lang ng pinakamalakas ay siya umano ang makikinabang nito ng gusto, at gusto ni Seika na makipagkaibigan kay Amo na isang mapagkakatiwalaang kasama. Sisiguraduhin umano ng ating bida na si Amo ang magiging pinakamalakas dahil babalik at babalik pa rin umano ang mga demonyo, at sisiguraduhin niya ngayon na makakatagpo siya ng kasiyahan sa mundong ito. Sa ating pagpapatuloy ay pumasok na sila Seika sa academy at habang nasa daan ay nakita nila si Amo, at binati ito ni Seika ng magandang umaga ngunit maganda ang lola nyo, kaya huyo ka. Sinabi nito na wag siyang kausapin na para bang magkakilala ito. Ang resulta ay napahiya ang ating bida na para bang binasted siya. Si Amo ay gustong gawing kaibigan ni Seika para sa kanyang ultimate goal na hindi mangyari ulit ang masaklap na nangyari sa kanya sa nakaraan. Habang naglalakad sa napakagandang academy campus papunta sa classroom ang dalawa ay nakapag-teleport ito bigla. Nang napansin ito na mahuhulugan sila ng isang bagay. Ang bagay pala na ito ay mula sa kanilang teacher na para sa kanyang research kasi gusto nitong dalhin ito sa ibang floor. Kaya pagdadahilan nito ay hindi siya masyadong magaling sa paggamit ng dark magic kasi isa itong light element specialist. Naalala ni Seika na ang gravity, space at time ay kinokontrol ng dark element. Habang ang liwanag at kidlat naman ay para sa light element.
Napagtanto ng ating bida na mga ganitong tao ay bihira lamang dahil may abilidad itong gumamit ng dalawang elements. Nang matapos ang klase ay humingi ng tulong ang guro nila para sa dalawang top students na si Amo at Effa, para sa isang tradisyonal na seremonya para dalhin ang bagong listahan ng mga students sa isang templo sa kagubatan. May kutob si Seika na may hindi tama kaya inutusan nito si Effa na tanggihan ang hiling ng kanilang guro, para sa isang ceremonial rite, kasi ang Rodnea Forest ay ang lugar kung saan ito nakita ang demonyong si Galleos. At dahil tinanggihan ni Effa na pumunta sa kagubatan sa utos ni Seika, automatic na ang pangatlong top student ang hahalili dito, at ito ay ang ating bida. Umaayon sa plano ni Seika ang mga nangyayari para mapalapit sa babae na gagawin itong pinakamalakas sa mata ng tao. Dumating na ang araw ng ceremonial rites at habang nasa daan ay unang binuksan ni Amo ang rated SPG na topic. Ilang sandali lamang ay nakaramdam ito ng pananakit ng ulo habang may napansin namang magic circle si Seika sa may putol na puno, at biglang nag-activate ito papunta sa isang tagong dungeon. Biglang nagpakita ang mga monster sa madilim na dungeon at namangha si Seika sa kanyang nakita nang may biglang lumitaw sa likod ni Amo. Ngunit to the rescue ang ating bida. Nagtaka ang babae dahil hindi pa umano nito naririnig ang wooden stake na ginamit ni Seika. Kaya sinabi na lang nito na nakakapag-aral ito ng mga spells kumpara sa ibang tao dahil isa itong lamprobe. Medyo madilim ang lugar kaya ginamit ni Seika ang teknik nito na sinabi niyang isang anting-anting, nang tinanong ng babae kung nakakagamit siya ng light magic. Sa kanilang paglalakad para mahanap ang exit ay naglagay ng mga paper dolls si Seika sa kisame para makatulong sa mga shakigami nitong ginawa niyang bubuyog na nasa labas. Lumipas ang mga sandali habang naghahanap ng exit ay may nakaharap ulit silang mga monster at dumating sa point na niligtas ulit ni Seika si Amo, dahil malalakas na ang mga halimaw na nakaharap nila. Nang masigurado ni Seika na nahimatay na si Amo ay tinawag nito ang kanyang giant centipede at winalis lang ang mga halimaw na parang mga dahon. Inilipat ni Seika ang mga sugat ni Amo sa isang paper doll kaya paggising nito ay wala na itong nararamdaman kaya tinanong nito si Seika na kung gumagamit din ito ng healing magic. Ilang saglit lamang ay sumakit ulit ang ulo ng babae kaya naglagay si Seika ng barrier at nalaman nito na dahil pala sa sumpa kaya nakakaranas si Amo ng pananakit ng ulo. Pinasuri ng babae kung merong mga marka ng sumpa sa kanyang katawan ngunit walang nakita si Seika at nag-assume na baka kasing kulay ito ng balat niya kaya hindi mahalata. Habang nasa loob ng barrier ay napakwento si Amo tungkol sa buhay nito kaya nalaman ni Seika na kaya pala magaling ito sa pakikipaglaban dahil kapwa ang mga magulang nito ay adventurer. At bata pa lamang ito ay napasabak na ito sa mga labanan. May isa pang pangyayari na naubos ang kasamahang adventurer nito at siya lamang ang natirang buhay sa grupo kaya inisip ng mga tao na siya ay isang baliw sa labanan o isang baliw talaga. Dahil dito patanong na lang na sinabi ni Amo kung kakaiba siya dahil masaya ito habang nakikipaglaban sa mga monster na sinagot naman ni Seika na hindi. Masaya nang nagpatuloy ang dalawa dahil nasabi ni Amo ang lahat ng mabibigat sa loob niya sa isang tao. Sa sobrang saya ay dinurog lang nila ang mga halimaw na nakasalubong nila. Sa kanilang patuloy na paglalakad ay narating na nila ang isang kwarto kung saan naghihintay ang dungeon boss. Pinalakas muna ni Seika ang loob ni Amo dahil sinabi nito na hindi umano nila kayang talunin ang dungeon boss dahil masyado itong mapanganib. Biglang nagising ang halimaw nang maramdamang may pumasok sa kanyang teritoryo. Inatake ito ni Seika ngunit walang epekto. Nag-ingat si Seika nang malaman nitong ang binuga nito ay isang asido. Walang epekto ang wind magic ni Amo pero nagalit ang dungeon boss kaya sa pag-roar nito ay ang pagkakataong inaantay ni Seika para gamitin ang metal element nito na blast nail art. Nang bumagsak ay inutusan ni Seika si Amo na patamaan nito ang ulo ng fireball at nang masunog ang metal na tumerak sa ngalangalan ng halimaw ay bigla itong sumabog at nagbigay daan para sa isang final blow. Pagkatapos matalo ang dungeon boss ay kinuha ni Seika ang legendary sword at binigay kay Amo, habang ang singsing ay kinuha ni Seika, dahil may nararamdaman itong kapangyarihan sa loob nito. Nang makalabas ay binalikan ni Seika ang professor dahil ito ang taong responsable sa dungeon incident at ang tumulong sa paggawa ng magic, para sa invasion force nang dahil sa kanyang shakigami. Sinabi nito sa lalaki na nilagay niya ang sumpa sa kanyang magic doll kaya nasa magandang kalusugan pa rin si Amo. Nagpakilala ang professor na ito na kahit ito'y tao ay isa itong agent ng mga demonyo at hindi lang naman ang mga demonyo ang gumagawa nito pati ang Empire ay gumagamit din ng mga devil agents. Nalaman ni Seika kung paano nakuha ni Amo ang sumpa at ito ay kapag nalagyan ka ng tinatawag na devil's blood.
Tinawag ni Seika ang demonyong kinulong niya sa Void at hinayaan nito na maligo sa dugo ng demonyo para magkaroon siya ng sumpa. Pagkatapos ay binalik nito ang sumpa sa taong gumawa nito at sinabing ang mga sumpa ay ang specialty ng exorcist na kagaya niya. Isang taon na ang lumipas magmula nang matapos ang devil attack ay hindi na ito nasundan pa. Nilagyan ni Seika ng mga spy ang paligid ng academy kung sakali mang maulit muli ang pagsalakay ng mga demonyo. Habang nasa academy ay pinatawag si Seika kasama si Efra sa principal's office, para sabihing sumali ang isa sa kanila sa war tournament ng capital kasama ang isa pang student na si Mabel Crane, para mapaganda ang reputasyon ng academy. Napansin ng principal na may pagkakahalintulad si Seika sa uncle nito pagdating sa pananalita kaya dito ay nabigla si Seika, na may kapatid pa pala ang kanyang ama. Habang naglalakad ay hindi matanggap ni Amo na hindi siya napili ng principal kaya kung ano ang pinagsasabi nito sa bagong student na si Mabel. Narinig ni Mabel ang usapan ng tatlo sa kanya at sinabing mahina si Amo kaya hindi ito napili ng principal. Sinubukan ni Amo kung may ibubuga ba itong si Mabel ngunit nabigla ito nang magbanggaan ang kanilang mga espada, at sa huli ay natalo si Amo ngunit napansin ito na gumamit ang babae ng dark magic. Umalis na sila Seika at ang bagong student habang sumama si Amo at Efra sakay ng isang kalesa papunta sa kapital, para sa tournament na sasalihan ng dalawa. Pagdating ng ating bida sa kapital ay tiningnan muna nito kung kasali ang pangalan niya at ni Mabel sa bracket. Nang makampirma na nasa listahan sila ay sinabi nitong mag-explore muna sila Amo at Efra sa kapital, habang ang ating bida naman ay mag-iimbestiga dahil may rason umano kung bakit siya ang pinili at hindi si Amo. Sa loob ng arena magiliw na nagsalita ang babaeng announcer at pinabatid nito sa mga tao na ang rules ay nabago na. Simula ngayon at sa mga susunod na taon ay papayagan na ang paggamit ng magic, at ang resulta ng bagong rules na ito ay kalahati ng mga kalahok ngayong taon ay puro mage. Nag-umpisa na ang tournament at ang unang kalahok na tinawag ay si Seika, habang ang makakalaban naman nito ay si Regan na isang swordsman at ang pinaka-skilled member umano ng Galus Mercenaries. Minaliit muna ng dating Viscount na ito ang batang Lamprobe. Wala lang umano ang mga mage at bago umano nito matapos ang mahinang incantation nito ay nahiwa na nito ng 10 beses si Seika. Pinakita agad ng hambog na lalaki ang bilis nito at sinaksak si Seika. Laking gulat ng mayabang dahil sa isang kisap mata ay biglang nasa likod na nito ang bata, at mabilis na ginamit ni Seika ang kanyang element kaya lumipad ang mayabang palabas ng ring. Pagkatapos ng laban ay nanood si Seika ng mga sumunod na laban. Ang maghaharap sa susunod na round na ito ay ang isang disciple ng isang sikat na sage sa larangan ng water magic na si Foldo. Makakalaban nito si Kyle na parang isang swordsman kung eba-base sa kanyang dalang espada. Si Kyle ay nagpakilalang isang guard ng Legrock Merchants. Nang mag-umpisa na ang laban ay ginamitan kaagad ng spell ni Kyle ang katunggali nitong si Bren, kaya hindi ito makagalaw katulad din ng ginawa ni Seika sa kapatid nitong si Gray. Nakuha nito ang atensyon ni Seika dahil may kakaiba sa teknik nito. Napansin ni Seika na balot ng takot ang mukha ni Bren at ilang sandali lamang ay walang kalaban-laban na sinaksak ito ni Kyle. Nagulat ang mga taong nanonood sa tournament ng sandali at pagkatapos ay biglang nagsigawan sa nakitang hindi maipaliwanag na laban. Naghinala si Seika na ang pagpapakilala nito bilang isang guard ng merchants ay isang pagkukunyari lamang dahil sanay umano itong pumatay. Gamit ang mga Shikigami na pinakawalan niya sa paligid, kaya nalaman ni Seika na isa palang Evil Eye Wielder ang lalaki na kayang mag-cast ng spell sa isang sulyap lamang. Habang pinapanood palabas ng ring si Kyle ay napatanong sa isip si Seika na pati pala sa mundong ito ay nag-e-exist din ang isang Evil Eye Wielder. Sa second round ng Arts of War tournament ay ipinagyabang ng isang puppeteer ang golem nito na punong-puno ng pandepensa laban sa isang mage. Anti-mage kung tawagin. Lumabas ito sa likod ng golem na para bang hindi siya magagalaw ng kalaban nito, dahil sa unang round ay hindi nakalapit ang kalaban nito sa kanya kaya medyo tiwala ito sa kanyang golem. Sinabi nito kay Seika na tapos na umano siya at kung sesuko ito ay dapat gawin niya na ito ng mabilis kaya napahinga na lang ng malalim ang bida. Nag-umpisa na ang laban at tinawag ni Seika ang isa sa kanyang mga alagad na demonyo na kung tawagin ay si Kama Itachi. Nawasak ang pinagyayabang nitong upgraded na golem sa isang kisap mata lamang, at ang buong akala ng commentator na babae ay wind magic ang ginamit ng batang Lamprobe. Pumunta sa harap ng babae si Seika at binalik din sa kanya ang sinabi nito kanina na kung susuko siya ay dapat gawin niya na agad ito, na ginawa niya naman kaagad. Dahil may rules ang tournament na pinagbabawal ang summoners,
Pagtapos ng laban ay nakahinga ng maluwag si Seika, dahil hindi ito na-disqualified kasi hindi napansin ng mga tao na tumawag ito ng demon. Pumunta na ulit si Seika sa kinaroroonan ng dalawang babae at sinabi ni Amo na nag-aalala umano si Effa sa kanya simula nang makita nito ang laban ni Kyle. Para hindi na mag-alala si Effa ay sinagot niya ito nang nakabalik naman siya at hindi naman nasaktan. Dahil sa mabilis lang natatapos ni Seika ang kanyang mga laban ay tinanong ito ni Amo kung sasali siya sa Imperial Guard. Kapag manalo ito sa tournament na kaagad namang sinagot ni Seika na hindi at tatanggihan niya ang offer, at bukod pa dito ang manalo umano dito ay hindi madali. Nagsalita na parang ayaw maniwala sa sinasabi ni Seika si Amo na mahirap umanong isipin na matatalo ito sa isang laban. Dahil nag-aalala pa rin si Effa sa kanya kaya nangako itong magiging okay lang siya. At sa isip ni Seika na para lang itong nakikipaglaro sa mga tuta. Naputol na ang kanilang pag-uusap dahil sinabi ni Amo na oras na para itigil ang flirting ng dalawa dahil mag-uumpisa na ang laban ni Mabel. Makakalaban ni Mabel si Horo na isang skilled na Earth Mage. Nag-umpisa na agad ang laban at nag-cast agad ng Earth Magic si Horo. Nagulat ito dahil sa walang kahirap-hirap na hiniwalang ni Mabel ang kanyang Rock Blast. Ilang beses niya rin itong ginamit ng paulit-ulit sa bagong student ngunit parehas lang din ang nagiging resulta dahil parang wala lang ito kay Mabel. Nang nilapitan ni Mabel si Horo ay umatras ito dahil gagamit ito ng isang advanced magic, dahil ang intermediate magic nito ay walang epekto sa batang babae. Nakita niyang gagamit si Mabel ng ibang armas, kaya gumawa ito ng pader dahil hindi pa tapos ang mahaba niyang incantation para sa advanced magic na gagamitin. Winawasak lang ni Mabel ang mga pader na ginagawa ni Horo gamit ang mga armas na kanyang tinatapon. Napatanong na lang na bakas sa mukha ni Amo ang pagkamangha kung ano ang ginagamit ni Mabel. Sinagot ito ni Seika na malamang ang ginagamit nito ay ang gravity magic na nagpapabigat sa mga binibatong rapiers at kutsilyo nito na mas mabigat pa umano sa bato. Magkakast pa sana si Horo ng magic ngunit mabilis na hiniwan ni Mabel ang dulo ng staff nito kaya wala na itong choice kundi sumuko dahil alam niyang masasaktan lang siya. Nang nag-announce na ang commentator na si Mabel na ang nagwagi, ay tinawag nitong red-headed hero si Mabel na kung saan nagtaka si Seika kaya tinanong nito sa dalawang katabi niyang babae kung bakit tinawag na hero si Mabel. Nagulat din ang dalawa dahil hindi alam ni Seika kung bakit tinawag na hero si Mabel, at sinabi na ang pangalang Mabel ay ang pangalan din ng pangalawang hero, pati armas na ginagamit nito ay parehas din umano kaya medyo naiintindihan na ni Seika kung bakit ito tinawag na hero. Nang kinagabihan ay makikita ang isang lalaki na naglagay ng isang mensahe sa kalapati, pinakawalan niya ito at bigla na lamang may dumagit dito na isang malaking ibon. Ilang sandali lamang ay lumabas si Seika mula sa madilim na bahagi at sinabing mas maganda umano pag ginawa niya ito ng umaga. Tinanong ito ni Seika kung nagtatrabaho ito sa mga demonyo ngunit pinabulaanan lang ito ng lalaki. Sinabi ni Seika na marami pa umano itong gustong itanong katulad ng kung ano ang mensahe na nilagay niya sa kalapati, ngunit naglakad lang ito paalis na parang walang nangyari. Nagkunyaring naglakad lang ito paalis at nang lumagpas na ito kay Seika ay bumunot ito ng kutsilyo at patakbong susugurin ang batang lalaki, ngunit hindi niya alam ay inaasahan na ito ni Seika at mabilis na ginamitan ng wood element para hindi ito makagalaw. Tinanong ng lalaki kung paano umano nalaman ng bata at sinabing narinig nito na kausap ang information dealer. Hindi alam ng lalaki na gumamit si Seika ng Shakigami para mapanood ang kanilang pag-uusap kaya naguguluhang sinabi nito na wala umanong tao sa lugar bukod sa kanila. Dahil matigas ang lalaki at ayaw sabihin kung ano ang laman ng mensaheng nilagay niya sa kalapati kahit ano pa ang gawin ni Seika sa kanya. Nagsalita si Seika na tatanungin niya na lang umano ang kanyang kaluluwa at tinawag nito ang demonyong si Satori. Nagulat ang lalaki dahil sinasabi ng demonyong ito kung ano ang kanyang inisip, dahil itong si Satori pala ay demonyong nakakabasa ng isip. Gusto na agad ni Seika na matapos ito kaya tinanong nito kung sino ang mga taong nasa likod nito. Nagmatigas pa rin ang lalaki ngunit binasa ni Satori ang isip nito at sinabing si Baron Bowl Bopis. Hindi na nag-aksaya ng oras si Seika at tinanong kung sino ang mas mataas pa kay Baron Bopis. Nang binabasa ni Satori ang kanyang isip ay nag-iisip ng iba ang lalaki para hindi mabasa ng demonyo kung sino ang mga nasa likod ngunit, nabuo ni Satori ang iniisip ng lalaki na ang mas mataas sa Baron ay ang Archduke na si Eden Torada, kaya paniguradong tinanong ni Seika kung ang Archduke na ito ay isang demonyo na sinagot naman ni Satori na oo. Nalaman din ni Seika na si Mabel Crane ang hero na iniimbestigahan ng lalaki dahil umano tumutugma sa babae ang edad kulay ng buhok at kasarian ayon sa prophecy.
Lahat ng iniisip ng lalaki ay sinasabi ni Satori kaya nalaman din ni Seika na nagkamali ang mga demonyo dahil pinatay nito ang spy at assassin na pinadala sa academy kaya ang akala nilang hero ay si Mabel. Bilang reward sa ginawa ni Satori ay pinakain ni Seika sa kanya ang lalaki na ikinasaya naman nito. Nang matapos kumain si Satori ay binasa nito ang isip ng kanyang master. At sinabi ang iniisip ng bida na delikado kung papakawalan niya ang lalaki kaya biglang naging seryoso ang mukha nito. At sinabing wag niyang babasahin ang isip nito kung hindi papatayin niya ito na ikinatakot ng demonyo. Pagkatapos pabalikin sa void si Satori ay tinawag niya ang ibon na may dalang mensahe at sinubukang basahin ang nakasulat dito ngunit encrypted ang mensahe na nakasulat. Kaya nang hihinayang na sinabi nito na dapat pina-decipher niya muna ito sa lalaki, pero dahil nangyari na ay at least nalaman niya umano ang plano ng academy na kung saan ay gusto nilang manalo si Mabel, at makuha nito ang lahat ng attention para hindi umano makita ng mga devils si Amo ang totoong hero. Kinabukasan ay nanalo ulit si Kyle na isang evil eye wielder sa pangalawang laban nito na kung saan hindi rin nakagalaw ang malakas na warrior na kalaban nito dahil sa kanyang evil eye. Nang matapos ang laban ng isang batang knight na si Reynes ay nakasalubong ito ni Seika sa hallway at sinabing magaling si Seika kaya inaasahan nitong makalaban ang batang lamprogue sa finals. Sa isip ni Seika na ang mages na kayang gumamit ng 4 na elements ay bihira lamang, kaya siya na ang usapan sa bayan. Sumunod na nakalaban ng bida sa pangatlong round ay isang necromancer na kung saan gumagamit ito ng mga naagnas na wolf ngunit napakahina nito kumpara kay Seika kaya natalo niya kaagad ito. Nanalo din si Mabel sa sumunod na laban. Nagkita sa hallway ang dalawa at sinabi ni Mabel na mag-withdraw na umano siya sa laban dahil ang tournament umano na ito ay magkaiba sa naiisip niya. Sinagot naman ito ni Seika na hindi siya mag-withdraw at kung gusto umano ng babae na makapunta sa finals ay dapat matalo nito ang batang lamprogue sa isang malinis at patas na laban. Alam naman umano nitong malakas si Seika na mas malakas pa sa mga nakakalaban niya sa ngayon, kaya ibubuhos niya na umano ang lahat kasi hindi niya kayang matalo. Tinanong kay Seika na hindi mo naman gustong mamatay di ba? Na sinagot nito na oo at kung sa tingin umano ng babae na hindi siya manalo ay dapat magsabi lang ito. Habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap ay nag-announce ang commentator na nag-withdraw ang kalaban ni Kyle na si Zagan kaya nanalo ito sa laban. Tinuloy na ni Seika ang pagsasalita na ang lahat umano na narito ay binayaran kaya may magagalit umano pag may na-cancel na 2 laban sa isang araw lamang. Nang paalis na si Mabel ay sinabi nito na hindi niya alam ang iniisip ng academy kung bakit pinadala dito si Seika pero dapat pa rin umano itong mag-withdraw. Dahil nag-withdraw ang kalaban ni Reynes at Kyle sa pangatlong round, ay magkakaroon agad ng semi-final match na kinabibilangan ng 4 Elemental Mage Knight na si Reynes at ang tournament killer na si Kyle. Nagsimula na ang laban at nagcast agad ang 4 Elemental Mage ng pangontra sa Evil Eye at sinabi nito na ano na umano ang gagawin ni Kyle ngayon dahil hindi nagagana ang Evil Eye nito sa kanya. Hindi pa rin umiimik ang Evil Wielder matapos itong sabihin ni Reynes. Ilang saglit lamang ay naglakad ito palapit sa kanyang katunggali, kaya kaagad naman itong tinira ng fireball ni Reynes ngunit tila wala itong epekto sa lalaki kaya nagcast pa ng sunod-sunod na fire magic, at lahat ng elements ay ginamit na nito ngunit wala pa ring epekto. Napansin ni Seika na katulad ni Mabel ay gumagamit din si Kyle ng gravity magic. Desidido nang gumawa ng maraming golem ang 4 Elemental Mage ngunit winasak lang ito ng walang kahirap-hirap ni Kyle gamit ang dark element na shadow magic. Pagkatapos mawasak ang kanyang mga golem ay sinugod na nito si Kyle ngunit hindi ito makagalaw. Napansin ng bida na gumamit ng sumpa ang Evil Wielder na ginamit nito para hindi makagalaw ang kalaban niya gamit ang kanyang anino. Tatapusin na sana ni Kyle si Reynes ngunit pumito agad ang referee na naging hudyat para manalo si Kyle. Kinagabihan ay nakita ni Seika gamit ang kanyang shaky gummy na may babae sa bubong ng kanyang tinutuluyang bahay. Nakaiwas si Seika nang makita niyang aatake ang misteryosang babae. Nang maiwasan nito ang atake ay nalaman niyang ito ay si Mabel. Inatake ito ni Mabel at nahulog sila sa labas ng bintana. Nang nasa labas na ay naglaban na ang dalawa at tanging ang ginagawa lang ni Seika ay mag-counter-attack. Medyo namangha ang bida nang malamang matibay din pala ito at nang may dumating na tao para e-check kung ano ang nangyayari ay hinagisan ito ni Mabel ng kutsilyo sabay alis. Sinabi ni Seika na preview pa lamang umano ito ng semifinals na magaganap kinabukasan nang tinanong ni Yuki kung ano ang nangyari. Makikita nating nakatingin si Mabel sa kalangitan habang iniisip ang kapatid nito kasama ang nabasag na 4-leaf hairpin.
Naghanda itong lumaban nang makitang sinundan ito ni Seika, at sinabing kumalma lang dahil hindi ito pumunta para lumaban, at ang kutsilyo ay hindi umano bagay sa kanya dahil ito ay karaniwang gumagamit umano ng mabibigat na armas. Umupo na ang bida at inumpisahan ang isang pag-uusap na ang lugar na ito ay maganda at tahimik, ngunit hindi nito nagustuhan na masyadong malinaw ang kalangitan at nang tinanong ng babae kung ano ang problema sa malinaw na langit, ay sinabi nito na mas gusto nito na may kahit isang ulap sa taas ng buwan dahil wala umanong mystic kapag masyado itong maliwanag na nagiging doble umano na may 2 buwan. Sinagot ito ng babae na mayroon naman talagang 2 buwan at sinabi nitong weirdo ang batang lalaki. Tinanong ng babae kung ayaw nitong makipaglaban ay bakit nito ito sinundan. Sumagot ang lalaki na gusto niya lang makipag-usap at baka magbago umano ang isip niya kung sasabihin ng babae sa kanya ang tungkol sa bagahe nito. Nagtaka na lang ang babae at sinabing baliw ang batang lamprog dahil pagkatapos ng lahat ay gusto pa rin umano nitong makipag-usap. Nagsalita ang bida na hindi naman daw niya sinubukan na patayin ito, pati ang lalaking nakiusyoso sa kanilang laban. Ang buong akala ng babae ay tatapusin umano ni Seika ang lalaki pero sinabi ni Seika na hindi naman daw. Binunyag pa ni Mabel na umasa ito na masasaktan ang batang lamprog at sinubukan din umano nito na baliin ang kahit 2 o 3 sa mga limbs nito para hindi na ito makalaban kinabukasan. Ngunit nang makitang parang walang epekto sa lalaki ang ginawa niya ay tinanong nito kung nasaktan niya ba ito o hindi naman kaya ay pinagaling niya ang sarili niya. Seryosong nagbigay ng babala si Mabel na hindi umano ito matatalo kapag sila ay naglaban ng totoo, dahil may rason ito na hindi matalo kaya nag-request ito sa bida na mag-withdraw na lamang. Nagulat ang babae nang sinabi ni Seika ang misyon nitong magpanggap na hero at manalo sa tournament para makuha nito ang atensyon ng mga demonyo. Ngunit ang pagkadesperado umano nito ay nagmumula sa iba at kung sasabihin nito kay Seika tungkol dito ay pag-iisipan nito ang mag-withdraw. Nagbigay na ng impormasyon si Mabel at sinabi nito na may isa pa na pangunahing kulang sa impormasyon ni Seika at ito ay ang mapatay siya ng Evil Eye Swordsman na si Kyle. Sa ganitong paraan ay iisipin umano ng mga demonyo na namatay na ang hero. Dagdag pa ni Mabel ay sinasanay umano ng Legrock Merchants ang mga talented na batang slave bilang sundalo katulad niya at ni Kyle. Nalaman din ni Seika nang dahil sa Legrock Merchants ay walang nararamdamang emotion ang mga sundalong ginagawa nito. Dahil sa binubuksan nito ang bungo na inukita ng magic ang utak para hindi sila makaramdam ng takot, galit o pagdududa, kaya nagiging isa itong perpektong masunuring mandirigma. Ang sistema ng mga sindikatong ito ay tinitipon nila ang mga soldier candidates sa isang training facility at bumubuo ng grupo na binubuo ng 4 na mga batang gagawing sundalo, na kung saan ay magkakasama silang matulog, magsanay at ginagawa ang lahat ng magkasama, ngunit isa lamang sa 4 ang sumailalim sa surgery at magiging isang ganap na sundalo lamang ito kapag napatay na nito ang 3 kaibigan niyang parati niyang nakakasama sa training facility at isa na dito ay si Mabel. Kaya ganun na lamang kadesperado si Mabel na makarating sa finals. Alam ni Seika na nagsinungaling ito nang sinabi ng babae na gusto nitong makaabot sa finals para ipaghiganti ang kapatid nitong pinatay ni Kyle na kasama sa grupo kasi si Kyle talaga ang kanyang kapatid, at kinulayan niya lamang ang kanyang buhok ngunit napansin pa rin ni Seika na parehas sila ng kulay ng mata. Naalala ng babae ang sinabi sa kanya ni Kyle na kapag nagbago ito ay gusto nitong si Mabel ang tatapos sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Mabel na ang lalaki sa arena ay hindi ang kanyang kapatid dahil ang kapatid umano nito ay hindi papatay ng walang dahilan. Dagdag pa ni Mabel na kapag may natira pang kahit kaunti sa pagiging Kyle sa lalaking nakita niya sa arena ay papagpahingahin niya na umano ito ng tuluyan. Tinanong ng bida kung kaya nitong matalo ang Evil Wilder ngunit sumagot ito nang hindi siya sigurado pero susubukan niya pa rin. Tutal kamatayan lamang umano ang nag-aantay sa kanya manalo man o matalo at kahit na makatakas ito ay tatapusin pa rin siya ng mga merchants. Pagkatapos marinig ang kwento ng babae ay tumayo ang bida at sinabing nagbago na ang kanyang isip at nakapag-decide ito na tatalunin niya si Kyle sa finals. Sinabi din ni Seika na bumalik na lamang si Mabel sa school kasi wala na itong mapupuntahan pa at hindi rin naman papayagan si Mabel na hayaan na lamang ng mga merchants. Kaya sinabi ng bida na basta nasa academy ito ay hindi niya hahayaang masaktan siya ninuman, at sinabi nitong siya ang pinakamalakas kung tutuusin. Kinabukasan nagsimula na ang pangalawang semi-final match at kung sino man ang manalo dito ay haharapin ni Kyle. Tinanong ni Seika kung ito ang gustong armas ni Mabel na sinagot naman nitong tapos na umano siyang magkunyari bilang isang hero. Masayang nagsalita ang bida na makikita na nito ang tunay na lakas ng babae kung gayon. Kaagad pinakita ni Mabel ang kanyang bilis at lakas kay Seika ngunit binabasa muna ng bida ang bawat galaw nito.
Napansin din nito na bumilis ito na para bang wala lang ang daladala nitong malaking armas kaya inisip na lang ni Seika na pinagaan niya ito gamit ang gravity magic. Hinagisa ng babae ng mga kutsilyong nilagyan niya ng gravity magic si Seika ngunit wala itong epekto sa kanyang barrier. Pagkatapos ay ginamitan niya ito ng wood element ngunit nakaalis pa rin ito sa pagkakagapos sa kanya kaya sinugod niya si Seika, ngunit bigla na lamang nito na hindi madala ang kanyang armas dahil nilagyan ito ng paper doll na 1,000 beses na mas mabigat sa ngayon na naging sanhi para hindi na magamit ng babae ang kanyang armas. Hindi na nakaalis si Mabel nang gamitan ito ni Seika ng kakaibang wood element. Sinabi ni Seika na gawa sa mercury ang ginamit niyang mga vines kaya mas malakas ito. Nang gagamitin ni Seika ang armas ni Mabel ay sinabi ng babae na hindi niya ito kayang buhatin ngunit ginamitan ito ng floating art ng bida, kaya gumaan ito at tinutok sa kanyang leeg pagkatapos ay pumito na ang referee at si Seika ang tinanghal na panalo at tutuloy sa finals. Nang matalo ang babae ay sinabi ni Seika na hayaan na nito sa kanya si Kyle. Ilang sandali lamang ay nagsimula na ang final match ng tournament at makakalaban na ni Seika si Kyle. Nang magsimula ang laban ay kaagad nagcast ang bida ng kulay pula na parang usok na kahit ang mga taong nanonood ay hindi makita kung ano ang nangyayari sa laban. Namangha si Seika dahil hindi man lang ito na-distract sa ginawa niya kaya sinubukan niya itong gamitan ng Soul Flame Art pero wala itong epekto kay Kyle. Sinubukan din ng bida na gamitin ang Mercury Vine Bind Art ngunit winasak lang ito ng Dark Magic ni Kyle at nag-counter-attack sa bida ngunit hindi din ito nakalusot sa barrier ng bida. Hiling ni Seika na mag-react ito kahit konti at tinawag ang kanyang demonyong si Ushi Oni. Inatake kaagad ito ng Evil Wilder ngunit hindi ito tumalab sa demonyo at pagkatapos nito ay nagsalita si Seika, na hindi naman masamang bagay ang matakot sabay hampas ng demonyo sa kanya. Sinalag pa ni Kyle ng espada ang hampas ng demonyo at pinalakas pa ito ng kanyang gravity magic ngunit na one-hit delete pa rin siya nito. Sinabi ni Seika na mas malakas pa kay Kyle ang kanyang alagad at kung may nararamdaman pa itong kahit katiting na takot ay dapat hindi na umano ito lumaban pa. Sinigurado pang tinanong ng bida ang kanyang demonyo kung nagpigil pa ito sa kanyang lakas at sinagot naman ito ng oo. Ilang sandali lamang ay nag-activate ang sumpa nito sa katawan kaya kaagad na gumamit ng barrier ang bida para makancel ang sumpa, ngunit panandalian lang itong nawala na ipinagtaka ng bida kung bakit natuloy pa rin ang sumpa nito kahit na nilagyan niya na ito ng barrier. Bago mamatay ay may sinabing importanteng mensahe kay Seika si Kyle para kay Mabel. Nagalit si Seika dahil sa tingin niya ay naisahan siya gamit ang sumpa. At sinabing hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Inisip ni Seika na pwede pa dahil hindi pa gaanong damaged ang katawan ni Kyle, kaya pa umano nitong ayusin gamit ang substitute at dahil siya umano ang pinakamalakas sa nakaraang buhay niya kaya ang pagbuhay ng patay na ay wala lang sa kanya. Ginagawa na nito ang mga orasyon niya nang pinigilan siya ni Yuki dahil ang teknik umano na ito ay makakakuha ng labis na atensyon, at dagdag pa ni Yuki na sinabi ng master nito na itatago niya ang kanyang kapangyarihan sa mundong ito. Tinanong nito kung nakalimutan niya kung bakit niya ni-reincarnate ang sarili niya kaya naalala ni Seika ang nakaraan at biglang kumalma. Nang matapos ang laban ay tinanong ang bida tungkol sa pagkawala ni Kyle at tinanggap naman nila ang paliwanag nito na tuluyan nitong binura si Kyle. Sa huli ay hindi pumunta ang Emperor at ang premyo ng bida ay nagmula sa mga organizers at pagkatapos nito ay tinanggihan din ni Seika na sumali sa Imperial Guard. Sa isang eksena ay makikitang nilibing nila Seika ang labi ni Kyle na nilagay ng bida sa void. Sinabi din ng bida ang gustong sabihin ni Kyle para kay Mabel bago ito mamatay pero hindi niya umano ito gets kung ano ang ibig sabihin nito. Nang hingi ng pasensya si Kyle tungkol sa Clover at nang marinig ito ni Mabel ay kiniwento nito na mayroon siyang Clover hairpin, na gustong gusto niya pero bago ang surgery ni Kyle ay aksidente niya itong nasira at naiyak na sinabi ni Mabel na nagkaroon sila ng away nang dahil doon at tingin niya ay para doon ang sinabi nito kay Seika. Malungkot na tinanong ni Mabel kung ano na ang mangyayari sa kanya ngayon, at sinabi ni Seika na babalik ito at meninirahan sa academy at wag na umano siyang mag-alala dahil siya na ang bahala sa lahat. Nang lumabas sila Seika sa capital ay nag-aantay si Effa at Amo. Nagsalita si Amo na bigyan muna siya ng laban ni Mabel at gagamit sila ng totoong espada ngayon. Wala umanong gagamiting magic si Mabel pero si Amo ay gagamit kaya nagulat si Mabel nang marinig ito at akala niya ay nagbibiro si Amo. Nagsimula na ang laban ng dalawa at nagulat si Mabel na gumamit ng dark magic si Amo kaya nahiwa ang gamit niyang espada ngunit hindi pa ito masyadong makontrol ni Amo.
Masayang sinabi ni Amo na nakakagamit din siya ng gravity magic at wag umano nitong maliitin ang Omni Elemental Honor Student kaya nalaman kaagad ni Mabel na gusto lang nitong ipagmayabang ang kanyang gravity magic. Bumalik na sila sa academy at dumiretso kaagad ang batang lamprogue sa principal's office. Sinabi ng bida sa principal na niligtas nito si Mabel ngunit hindi man lang itong nabigla. Sinabi ni Seika na dapat si Kyle ang papatay kay Mabel, ngunit gusto ng principal na matalo ni Seika si Mabel bago ito magawa ni Kyle para makabalik sa academy ang kinakaawaan niyang bata, na kahit naranasan nito ang lahat ng uri ng kasawian ay biniyayaan naman ito ng mahusay na talento. Alam din ng principal na ginagamit lang ng mga merchants ang tournament para e-market ang kanilang sundalo at nagpasalamat ito kay Seika kung hindi dahil sa kanya ay hindi nito makukuha si Mabel. Nalaman din ni Seika na si Mabel ang lumapit sa principal na gamitin siya. Bukod pa dito ay nalaman din ni Seika na malaki ang tiwala sa kanya ng principal at sinabi pa nito na dahil sa tagal na nitong nabubuhay ay may mga ways ito para malaman kung gaano kalakas ang isang tao. Nakuha din ni Seika ang garantiya ng principal na magiging ligtas si Mabel sa academy. Bago umalis ang bida ay tinanong muna nito kung gaano nakatanda ang principal at sinagot ito ng matandang babae na huminto na ito ng pagbilang pagkatapos ng 300. Pagkatapos ay pinuntahan na ni Seika ang mga kasama niya at hindi nito nakilala ang bagong kulay na si Mabel na kanyang hinahanap. Tinanong ni Seika kung saan ito pumunta kahapon at sinagot ito ng babae na ayaw na nitong e-tutor siya ni Seika na masyado umanong strikto pagdating sa pag-aaral. Ang nakaraan sa The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World ay natalo ni Seika ang Evil Wilder at naligtas din nito si Mabel ang kapatid ni Kyle at sa huli ay tumuloy bilang isang student sa academy sa tulong ni Seika. Nag-uusap ang apat tungkol sa kung ano ba ang gagawin nila sa paparating na summer break, kung uuwi muna ba sila sa kanilang mga tahanan o hindi. Sinabi ni Seika na may isa itong urgent request sa Estelia upang imbestigahan ang mga dragons na ang request dapat na ito ay nakuha ng inaakala niyang tatay na si Blaze, pero dahil busy ito sa kanyang mga gawain ay si Seika na lamang ang ipinadala nito dahil na rin sa maganda ang nakukuha nitong grades kaya naisip ni Blaze na siya ang nararapat dito. Gusto pa sana ng dalawang babae na sumama kay Seika dahil tingin nila ay masaya ang gagawin nito pero hindi ito pinayagan ng bida dahil sa plano ng dalawa na uuwi muna sila sa kanilang mga tahanan. Ilang sandali lamang ay dumating ang unang prinsipe ng Estelia at nagpakilala ito sa grupo ng ating bida na kung saan ito ay nagtitingin-tingin muna sa paligid ng Imperial Academy bago ito dumiretso para makilala si Seika, na humaling sa kagandahan ni Effa ang prinsipe nang makita siya nito at sinabing sumali ang babae sa harem ng kanyang bansa at maging isa sa kanyang mga asawa na ikinagulat naman ng lahat ng nakarinig. Nahihiyang nagpaliwanag si Effa na isa siyang slave at si Seika ang kanyang master kaya hindi makakapag-decide ang babae. Kaagad namang naintindihan ng prinsipe ang sitwasyon at sinabing bibilhin niya na lamang ang babae sa mataas na presyo. Napansin ng assistant ng prinsipe na masyado ng maraming nakakarinig kaya sinabi nito na humanap sila ng ibang lugar para ituloy ang ganitong klase ng usapan. Nang nasa isa na silang silid ay pinag-usapan nila ang tungkol sa gagawing dragon investigation ni Seika. Bago ituloy ng prinsipe ang kanyang sasabihin ay nag-request ang batang lamprobe na huwag gamitin ng prinsipe ang title na Earl sa kanyang pangalan dahil wala umano itong succession rights kaya nag-agree naman ang prinsipe at Seika na lamang ang itawag sa kanya. Nagkwento na ang prinsipe patungkol sa Estelia's dragon. Ito umano ay sinasabing nakipaglaban kasama ang mga ancestors nito upang palayasin ang mga sumalakay na hukbo sa lugar at namuhay din na kasama ng mga tao sa loob ng mahigit isang siglo. Ngunit nagbago umano ang mga kinikilos nito simula noong nakaraang taon. Narinig din ni Seika ang mga bali-balitang inatake nito ang mga palayan pati ang mga livestock kaya nagpaliwanag ang prinsipe na hindi naman masyadong malubha ang nagawang pinsala ng pag-atake pero marami umanong mga biktima araw-araw. Wala ding idea ang prinsipe kung bakit naninirahan ang Estelia's dragon kasama ng mga tao nang tinanong ni Seika pero ayon umano sa mga alamat, ang Estelia na isang royal family ang nag-hatched sa dragon mula sa isang itlog na ikinagulat ni Seika. Dagdag pa ng prinsipe ay kasama sa iimbestigahan ng batang lamprogue ang patungkol sa legend na ito. Nang nasabi na ng prinsipe ang mga dapat malaman ng batang lamprogue ay hindi nito maiwasang mawala sa focus nang makitang muli si Effa, buti na lamang ay parati siyang pinapaalalahanan ng kanyang assistant.
Natapos ang meeting habang naglalakad si Seika ay inaante ito ng dalawang babae patungkol kay Effa. Sinabi ng dalawa na huwag umano nitong pag-isipan na ibigay si Effa sa prinsipe. Sinabi ni Seika na wala naman talaga siyang balak na ibigay si Effa ngunit ang prinsipe ay masyadong attracted sa babae at kung gusto umano ni Effa ay pwede itong sumali sa harem ng prinsipe. Dagdag pa ni Mabel ay hindi gugustuhin ni Effa na maging isang harem at malulungkot lang umano ito kapag sinabi ito ni Seika sa kanya. Makalipas ang 2 araw ay umalis na ang bida kasama si Effa at ang prinsipe sa academy at naranasan ulit ng bida ang kahinaan nito habang bumabiyahe. Napag-usapan din ng dalawa na inanyayahan si Effa ng prinsipe na sumakay kasama niya sa karwahe dahil gusto umano ng prinsipe na turuan ang babae ng tungkol sa dragon. Nang sinabi ito ng prinsipe sa babae ay hindi umano nito alam ang gagawin at hindi rin siya sigurado kung seryoso umano ito na isali siya sa kanyang harem kaya sinabi ni Seika na seryoso umano ang prinsipe. Pagkatapos ng 9 na araw ng paglalakbay ay narating na din nila ang Proto Asta, ang dating capital ng Estelia. Napansin ng bida na masyadong tahimik sa lugar nang biglang sumali sa usapan ng dalawa ang prinsipe at sinabing dahil nagbago ang kinikilos ng dragon ay namuhay sa takot ang mga tao at maging ang kalakalan ay apektado. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang nagpakita ang Greater Dragon at sinimulan itong lumipad ng mababa kaya muntik nang mahagip sila Seika. Bigla na lamang may tumawag ng isang love tiger at tinaboy nito palayo ang dragon. Nakita ng tigre si Effa at inatake ito ngunit prinotektahan ito ni Seika kaya siya naman ang target ng tigre pero pinigilan ito ng summoner. Tumakbo palapit sa lalaki ang prinsipe at tinanong kung ano ang ginagawa nito dahil muntik na nitong masaktan ang kanyang imperial guest. Sumagot ang lalaki na ginawa niya lang ang nararapat dahil simula nang umalis siya ay nagbago na ang dragon na inaatake ang mga tao. Sumali si Seika sa usapan at tinanong kung sino ang lalaki. Pinakilala naman ng prinsipe ang lalaki na si Zek, isang leader ng mercenary na kanyang inupahan. Pinakilala din ng prinsipe ang batang lamprogue sa mercenary leader at sinabing ang batang kaharap niya ang mag-iimbestiga sa dragon. Nagsalita ang lalaki na isa lang itong bata ngunit humingi naman kaagad ito ng pasensya at sinabing ang pag-imbestiga sa dragon sa batang edad nito ay kahanga-hanga. Tinanong ni Seika kung bakit nag-hire ng mercenaries ang prinsipe at sumagot naman ito na para huntingin ang dragon dahil ito lang umano ang tanging paraan para malutas ang problemang ito ngayon. Tinanong ni Seika kung sa tingin ng prinsipe ay kaya talaga ng mga mercenaries na malutas ang problema na sinagot naman ng prinsipe na nakita mismo ni Seika na napaalis ng love tiger ni Zek ang dragon, pero duda pa rin si Seika kung kaya nga talaga nila kaya sinabi na lamang nito na sa tingin nito ay dapat muli itong isaalang-alang ng prinsipe dahil napaka-imposible talaga nito at ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay aalis ang dragon sa lupain at sasalakayin ang ibang bansa. Pumasok sa usapan ang summoner at sinabing na kapag hunting na ito ng maraming dragons at ang school kids na hindi nakakaalam ay hindi dapat magsalita ng nakakainsulto. Sumagot si Seika na hindi yun ligtas at mabuti na lamang ay may nagpabagal dito. Nalaman ng summoner na kay Seika pala ang earth magic na ginamit at sinabi nito na kaya nitong pigilan ang love tiger kahit wala ang earth magic nito. Sumagot si Seika na hindi, dahil ang gusto nitong sabihin ay hindi nito gustong tawagin ulit ng lalaki ang kanyang precious beast malapit sa kanya at sa isip nito ay muntik na niya itong mabura ngayon lamang. Ilang sandali lang ay inawat ng prinsipe ang dalawa at pinaalis ang summoner. Pagkaalis ng summoner ay sinabi ng prinsipe na nadismaya ito kay Seika dahil ang pag-provoke sa mga troublemaker katulad ng summoner ay hindi natatapos ng maayos. Humingi naman ng pasensya si Seika dahil nasa panganib ang kanyang retainer na si Effa kaya uminit ang ulo nito. Pagkatapos ay binalik ni Seika ang topic sa paghunting ng dragon at tinanong nito sa prinsipe kung sumang-ayon ang reyna o ang mga tao dahil ang dragon ang simbolo ng bansa kaya kailangan umano nito ng approval alinman sa dalawa. Sumagot ang prinsipe na siya ang simbolo ng Proto Asta at ang pangyayaring ito ay naiwan sa kanyang paghatol kaya maiintindihan naman umano ito ng lahat at nakiusap ang prinsipe kay Seika na huwag magkomento sa affairs ng kanyang bansa, kaya humingi ng pasensya si Seika dahil dito. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Seika ang kanyang retainer na si Effa dahil sa hindi paggamit ng magic nito para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi ni Seika na gamitin ni Effa ang kanyang magic para protektahan ang kanyang sarili at kung hindi man niya magawang gamitin ang kanyang magic ay dapat tumakbo ito at humingi ng tulong sa alinmang paraan ay dapat kumilos ito. Hindi man gustong sabihin ito ni Seika ngunit kailangan, dahil kahit sino ay hindi makakilos kapag natatakot, at ayaw niyang magaya si Effa sa student niya noon na kinain ng demon. Sa mga sumunod na araw ay pumunta sila Seika sa library para magkaroon ng idea tungkol sa dragon.
Nagsalita si Eva na sana ay nakakabasa din siya ng ancient text katulad ni Seika at tinanong kung saan niya ito natutunan na sinagot ni Seika sa Manor Library. May nakita si Seika patungkol sa dragon at 150 years ago ay may nangyari ding ganito. Ayon sa libro ang Estelias Dragon ay ipinanganak daang taon ang nakakalipas at ayon sa alamat ay ang reyna ang nag-alaga dito. Hanggang sa mapisa ang itlog ngunit walang nakakaalam kung ito ay totoo. Isang araw ay dumating ang isa pang dragon na babae sa Estelia at kalaunan ay sumama ang lalaking dragon ng kaharian sa babaeng dragon at nagsimulang nanirahan ng magkasama sa mga bundok. Lumipas ang 50 taon ay nagsimulang kumilos ng kakaiba ang dragons. Parehas itong nagsimulang manghuli ng mga stray farm animals at kumikilos ng agresibo sa mga bisitang tao. Ayon pa kay Seika ay meron silang baby at dahil sa hindi sapat ang magic para mapanatiling malakas ang mga ito ay nagsimulang manghuli ng mga farm animals ang mga dragons at kalaunan ay umalis sa pugad ang mga baby dragons ng tumanda na. Makalipas ang 50 taon ay namatay ang babaeng dragon dahil sa katandaan. Nagsalita si Eva na ang nangyayari ngayon ay wala nang kinalaman sa pagpapalaki ng mga anak ng dragon dahil ang lalaki na dragon na lamang ang natira. Nagsalita si Seika na ang pinakamabisang paraan para malaman ay pumunta siya ng bundok para makita ang dragon. Habang nagkakape ang prinsipe ay pinuntahan ito ni Seika at nagsalita na narinig nitong tinawag niya ang kanyang attendant na si Eva kagabi. Sinagot ito ng prinsipe na gusto niya lang ng kaunting pag-uusap at dahil hindi ito pumunta ay gusto ng prinsipe na sabihin ni Seika sa kanya na humihingi ito ng tawad, ngunit sinagot ito ni Seika na gusto nito ang prinsipe mismo ang magsabi kay Eva. Natanong din ni Seika kung ano ang nagustuhan nito kung bakit ganun na lamang ang pagkagusto nitong isali sa kanyang harem si Eva. Sumagot ang prinsipe na hindi lang ang kanyang kagandahan ang nagugustuhan niya kay Eva kundi pati na rin ang intelligent attitude nito na lubhang kaakit-akit sa kanya. Alam din naman ng prinsipe na malapit ang relasyon ng dalawa sa isa't isa ngunit hindi ito hadlang sa kanya kaya sinabi ni Seika na wala silang relasyon at na kay Eva na umano kung sasama siya sa prinsipe. Bago umalis ay tinanong ni Eva kung hindi kakailanganin ni Seika ng mga supplies sa kanyang pagpunta sa bundok. Sinagot ni Seika na hindi na kasi kaya nitong maghanap ng pagkain kaya sinabi na lamang ni Eva na alagaan niya ang sarili niya at masaya namang tumugon si Seika. Habang naglalakad si Eva sa loob ng mansyon ay kinausap siya ng assistant ng prinsipe. Sinabi nito na ang lupaing ito ay sagana sa mana kaya ang rason kung bakit ito prinotektahan ng dragon ng maraming taon ay dahil dito. Nagsalita si Eva na wala itong masyadong alam sa magic ngunit sinabi ng babae na siguradong alam ni Eva ang magic dahil napakaraming spirit sa paligid ni Eva at hindi na nito kailangang itago sa kanya. Unang kita pa lamang umano ng babae kay Eva ay alam na umano nitong kalahi si Eva ng mga elves katulad niya. Gusto rin ng babae na sumali si Eva sa harem ng Estelia at tinanong kung gusto nitong gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang alipin ni Seika. Bago matapos ang episode ay sinabi ng babae na sigurado itong na-realize na ni Eva na halimaw umano si Seika.